Eto, pag-usapan naman natin. Tulfo, iko-konekta sa mga Duterte. Pasok! Dahil kulang ng dokumento ay binasura ng COMELEC Division Level ang disqualification case laban sa 5 Tulfo na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Pero pwede pa naman daw yang iapila ng mga petitioner o di kaya ay maghain ulit ng bagong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ibinasura ng COMELEC First Division ang petisyon para i-disqualify ang magkakaanak na Tulfo na tatakbo sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa inireklamo, magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador. At dati Alam mo, pabor ako na hindi talaga dapat ma-disqualify ang Tulfo pag ang pag-uusapan ay dynasty law. Kasi po, wala pa tayo malinaw na batas patungkol sa dynasty law. At hindi po tayo dapat, pagka meron tayong i-apply na batas, hindi po pwede na sa iisang grupo lang. Halimbawa, para kayong si Claire. Ano yung si Claire? Fake news, fake news, fake news. Pero ang pinatutunguhan, mga Duterte, ang fake news. Tingnan mo ang bunganga ni Marcos. Fake news ang Duterte. Tapos tinutungo nila fake news ang Duterte vloggers. Hindi po pwedeng ganun. Pag fake news, whether Duterte vloggers or mangga vloggers or bangag vloggers, di ba? Ang dami nilang vlogger dyan, puro nga fake news di ba? Tanungin ko kayo, halos araw-araw binabanatan nila ang Team Suka. Ito mga senatoriables natin ng PDP, binabanatan nila yan ng mga Ensenada vloggers, di ba? Ng mga bangag vloggers. Iyakin ba yung mga senator natin? Hindi, di ba? Hindi sila reklamo na, kayo fake news. Hindi naman sila iyakin di ba? Ang ngawa lang naman ng ngawa, yung team bangag. Di ba? Yung team rugby. Dapat, pag bawal sa isa, bawal sa lahat. Hindi po pwedeng namimili. Kaya, para sa akin, tama lang na itong sila Tulfo ay hindi ma-disqualify sa dynasty law. Bakit? Ilan ba ang bilyar? Ilan ba ang Marcos na nakaposisyon? Di ba? Ang dami dyan na talagang, meron nga nasa kamera, asawa niya, mag-asawa, nakaposisyon congressman Di ba? Halos lahat naman, binay. Huwag tayo magplastikan. Hindi po pwede na i-apply lang natin sa isang grupo o sa isang pamilya. Di ba? Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Dawit din ng mag-ina ni Senator Raffy Tulfo na sina ACT CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Parehong re-electionist ang mag-ina. Git ng petitioner na si Attorney Virgilio Garcia, lahat daw sila na konektado kay Senator Raffy ay may tuturing ng politiko. Alam mo sa akin, walang problema yung kaso ni Erwin Tulfo. Kung i-disqualify si Erwin Tulfo dahil do sa kanyang citizenship, pwede yon. Hayaan ko ang korte ang humusga noon. Pero pagdating sa dynasty, ito kasi nakakatakot dito. Remember, yung Pogo, wala namang koneksyon sa Duterte. Pero ang style niyan, sa simula pasasamain. Pinasama ang Pogo, then kinokonek sa Duterte. Even sa aming mga vloggers, di ba anong gusto nilang sabihin? Magpapatawag sila ng vloggers dahil connected di umano ang mga vloggers na ito sa Pogo o sa mga drug lords. Grabe, no? Kami pang mga DDS vloggers connected sa drugs. Kayo nga ang takot sa drug test. Sa ngayon ba kayo sinasabi ko? Ako, kahit araw-araw tayo mag-drug test, basta sabay tayo Marcos, walang problema. Basta kung hindi si Marcos, kasabay ko mga vloggers na mga timbangag, walang problema. Kasi kung ako lang ang papadrug test nyo, harassment yun. Pero kung lahat tayo, gusto nyo patas sa tayo. Basta sagutin ninyo, araw-araw magpapadrug test ako. Dahil itong balat ko, itong dugo ko, itong katawan ko, hindi nakatikim. Not even once na droga. And I'm very confident. Kami pa ididikit nyo sa droga, Pogo rin. Hindi nga ako nagsusugal. Kami pa i-connect nyo sa Pogo. Naiintindihan nyo? Lahat po kinoconnect sa Duterte. Siniraan ng China. Binanata ng China. Pinasasama sa Pilipinas ang China. Anong ginawa nila? Kinoconnect sa Duterte ang China. Even Roque kinunek sa China. Even Roque kinunek sa Pogo. Lahat na lang. Basta kaalyado ni Duterte, i-connect sa kasamaan. Ito tingnan nyo itong mabuti because this is very, very important. Itong dynasty law na ito, padadaanin lang kunwari sa Tulfo. After nito, isusunod na Duterte. Isusunod na nila yan, dynasty rin. Bawal, presidente ka.
PRRD. Hindi po pwede na isusunod sa 2028 presidente rin, anak mo. May mayor kang anak, may congressman kang anak, may party list pa, etc. etc. Lahat yun i-connect. And remember this, meron silang galit kay Ben Tulfo. Okay? Bakit? Ito hindi nyo alam. Si Erwin, hawakan nila sa leg. Nasa partido nila. Ako naniniwala, niligawan nila si Ben Tulfo. Imposibleng hindi nila niligawan si Ben Tulfo. Ang lakas po ng karisma ni Ben Tulfo. Sa katunayan, continuously nasa top 5 si Ben Tulfo. I'm sure he will win the senatorial election. He will be one of the senators. Ganyan kalakas si Tulfo. And yet, hindi nila nahawakan sa leeg. Anong ginawa ni Ben Tulfo? Independent ako. Ayaw ko dyan sa partido ninyo. I'm sure kung ano-anong offer, monetary offer ang natanggap ni Ben Tulfo. I'm sure kung ano-anong pangako ang natanggap ni Ben Tulfo. I'm sure kung ano-anong posisyon ang natanggap na alok ni Ben Tulfo. Sumama lang sa partido ng Team Bangag. Pero hindi pumayag, nag-independent. Ako with all my heart, I know Ben Tulfo is different from Raffy Tulfo and Erwin Tulfo. Ako naniniwala na i-vlog ko na dito, ipinakita ko sa inyo. Si Ben Tulfo, kung manalo to, I'm sure, hindi siya pipirma sa impeachment ni VP Sara. Kung manalo ito ay most probably didikit sa Duterte. Sa Duterte side to. Kaya gustong pasamain ito si Ben Tulfo. Ako naniniwala ako doon. And at the same time, iko-connect to kay PRRD. Iko-connect to sa Duterte. Political dynasty na labag sa saligang batas. Pero sa tatlong pahay ng utos ng COMELEC First Division, insufficient inform ang dahilan ng dismissal. Sa madaling sabi, may kulang sa attachment sa petisyon. Paano mo sasabihin na kandidato yung isang kandidato kung di naman pala in-attach ang certificate of candidacy? We cannot take judicial notice ng mga ganung bagay. Kinakailangan yun ay kasama sa allegation. The purpose of technicalities is not in order to imperil yung justice, but in order to ensure na may fairness, due process, and at the same time, orderliness in the courts. Pero ang tanong ng ilang kritiko, hindi ba't may kopya naman ng COMELEC ng COC na mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo ang mga Tulfo bago sampahan ng disqualification. Dahil dito, hindi Ito po pinag-uusapan nila, ang pagkakabasura ng disqualification case sa mga Tulfo ay about technicalities. Ibig sabihin yung mga procedures, hindi doon sa merito ng kaso. Okay? Bagamat tayo hindi abogado, ganyan yung explanation. Pero para sa akin, dapat muna ayusin itong dynasty law. Kasi masyado tong malawak. Wala namang sumunod dito di ba? Sa totoo lang. Lahat dito, even the DDS, even the Team Bangag, even yung mga makakaliwang grupo, even yung Yellow Pink, lahat naman po For me, ayusin muna yung batas na yan at i-apply natin sa lahat. Ano ba talaga ang hindi pwede? Bawal ang kapatid ba? Bawal ang asawa? Bawal? Ano ba ang bawal? Dapat specified, hindi tayo nanguhula pare-parehas. na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw i-apela ang na-dismiss na petisyon sa COMELEC NBank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa pagkakadismiss sa petisyon. Ewan ko sa'yo. Basta, ako, sasuggest ko ito kay Pastor Kibuloy. Nakausap ko si Pastor Kibuloy. Kung siya'y mananalo, hihingin ko sa kanya na magkaroon sila ng batas patungkol dito na malinawan ang dynasty law. Kailangan po yan kasi, again, ito ay para sa akin lang Pag masama ang puno, nakakainis ang dynasty law. Sa totoo lang, di ba? Magnanakaw yung tatay, diktador yung tatay, yung anak mas lalong magnanakaw, mas lalong diktador. Pero sa isang banda, pag tiningnan mo naman, pag mabuti yung tatay, maraming nagawa, sinugpo ang drugs, sinugpo ang corruption, sinugpo ang mga makakaliwa at rebelde. Gusto mo naman yung anak. Bakit? Siguradong susugpuin lalo ang droga. Susugpuin ang makakaliwa, ang NPA, susugpuin ang corruption. Ganun ganun talaga. So magkaroon ng batas siguro pagka talagang pangit ang performance ng tatay, hindi na pwedeng tumakbo yung mga kapamilya. I don't know. Hindi naman ako mambabatas. Yung sa akin lang, kasi ito ay pwedeng may pros and cons po ito. Doon, anya, patunay ito ng integridad
Oh, wag na to si Erwin. Ako to si Erwin. Ayoko to. Timbagang na timbangang to. Remember, una pa lang kakampi na nito si Tambaluslos eh. Ako sinasabi ko sa inyo. Erwin, ayoko. Ben Tulfo, I'm thinking about it. Kasi tandaan natin, siyam lang ang PDP. Nag-iisip pa ako ng 3. Huwag po nating iba-blanco yun. Huwag po. Punuin natin yun dahil yung pag blinangko nyo yan, pwede pang fill upan niya naman dadaya. Huwag po. Huwag natin sayangin yung boto. But I'm still thinking about it, no? Pero para sa akin, straight PDP, and then I'm thinking na gusto ko bago. Ayoko na nung trapo. Yung ang tagal-tagal ng politiko, lintik na yan. Wala namang nagawa. Paulit-ulit na lang. Unless it's like Yorme Isko na talaga naman binago ang Maynila. To that effect, ay okay. Pero kung hindi lang ganun kalakas ang impact mo at matagal ka ng politiko, doon na lang ako sa bago. Nag-iisip pa ako ng 3 bago. No? So hindi ko pa alam but I'm sure I will let you know come election time.